Bitawan mo yan, Mayumi. Ang bagal-bagal mo talaga. Hindi namin kailangan ng lamparito sa bodega. Ang sigaw na yon ni Mang Tino, ang supervisor sa warehouse ng De Vera Group of Companies, ay sinabayan ng malakas na kalabog. Isang mabigat na kahon ng mga spare parts, ang aksidenteng nabitawan ni Mayumi Santos dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi siya nakakain ng agahan dahil ang huling sentimo sa kanyang pitaka ay ibinili na niya ng gamot para sa kanyang lola. Napayuko si Mayumi. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang palad na punong-puno na ng kalyo. Ang pawis ay humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Pasensya na po, Mang Tino. Hindi ko lang po nakayanan ng bigat. Mahinang tugon niya habang pilit na pinipigilan ang pagpiit ng kanyang boses. Pasensya? Sa tingin mo ba ay mababayaran ng pasensya mo ang sira sa mga gamit na yan? Kung hindi ka marunong magtrabaho ng maayos, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mong putikan sa Laguna. Tiniis ni Mayumi ang bawat salita. Mas masakit pa ito kaysa sa hapdi ng kanyang mga sugat. Pero kailangan niya ang trabahong ito. Siya ay isang hamak na trainee lamang at sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unti siyang dinudurog ng tadhana. Sa gitna ng panunumbat ni Mang Tino, isang matinis na tili ang bumasag sa ingay ng bodega. Isang tili na puno ng takot. Isang tili na tila humihiwa sa puso ni Mayumi. Lia! Lia, baby, please stop! Mula sa itaas na palapag, sa glass-walled office ng CEO, mabilis na bumaba ang isang lalaking nakasuit. Si Adrian De Vera, ang makapangyarihang CEO na kilala sa kanyang pagiging malamig at walang emosyon. Ngunit ngayon, ang mukha niya ay puno ng taranta. Sa likod niya, isang maliit na batang babae ang nagtatakbo patungo sa gitna ng bodega. Ang mga mata ng bata ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang mga tainga at patuloy siya sa pag-iyak ng malakas. Si Lia iyon, ang anak ni Adrian na balita sa buong kumpanya na may espesyal na kondisyon. Huwag kayong lalapit. Huwag niyo siyang hahawakan. Sigaw ni Adrian sa mga security guard na nagtatangkang humuli sa bata. Alam niyang kapag nakaranas ng sensory overload si Lia, lalo lamang itong magwawala kapag hinawakan ng hindi kakilala. Tumama ang paa ni Lia sa isang gilid ng forklift na dapa ang bata. Ang iyak niya ay naging isang mahabang hiyaw ng sakit at pagkalito. Napatigil ang lahat. Walang sino man ang nangahas na lumapit. Maging si Adrian ay napatigil, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatawag ang pangalan ng anak sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Ngunit hindi siya naririnig ni Lia. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mayumi ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Simula nung gabing mawala sa kanya ang sariling anak. Sa isang malagim na aksidente, 5 taon na ang nakakaraan. Ang bawat hikbi ni Lia ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi niya namalayan na naglalakad na siya patungo sa bata. Mayumi, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito. Pabulong na saway ni Mang Tino, pero hindi siya nakinig. Dahan-dahang lumuhod si Mayumi sa semento, ilang dipa ang layo kay Lia. Hindi niya hinawakan ang bata. Sa halip nagsimula siyang humuni. Isang malambing at pamilyar na himig. Matulog na, aking bunso. Ang nanay ay nasa tabi mo. Nagsimulang kumanta si Mayumi sa isang mahinang tinig. Ang awiting iyon ay ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ina. At ang awit na kinakanta niya sa kanyang sanggol nung ito ay nasa piling pa niya. Unti-unting humupa ang tili ni Lia. Ibinaba ng bata ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nanginginig sa takot ay dahan-dahang kumalma. Lahat ng tao sa bodega ay tila hindi humihinga habang nanonood. Dahan-dahang idinilat ni Lia ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon, mga matang puno ng inosente at lungkot, ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Mayumi. Mama, mahinang bulong ng bata. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Mayumi.
ang salitang iyon. Ang salitang matagal na niyang hindi naririnig. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mayumi na agad niyang pinunasan. Dahan-dahang lumapit si Lia at, sa gitna ng pagkagulat ng lahat, ay isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mayumi. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng bata sa sino mang hindi niya kakilala. Naramdaman ni Mayumi ang init ng katawan ng bata. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng bodega, ang galit ni Mang Tino, at ang bigat ng kanyang buhay. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa kanyang bisig. Isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa harap nila. Tumingala si Mayumi at nakita niya si Adrian de Vera. Ang kanyang mga mata, na dati ay parang yelo sa lamig, ay bakas ngayon ang matinding kalituhan at isang kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag. Paano mo nagawa yon? Tanong ni Adrian. Ang boses niya ay gumaralgal. Kahit ang mga pinakamagaling na doktor, walang nakakapagpatahimik sa kanya ng ganyan. Hindi nakapagsalita si Mayumi, na natili siyang nakayakap kay Lia na ngayon ay payapa nang nakapikit ang mga mata. Tinitigan ni Adrian ang mukha ni Mayumi. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng ito, isang bagay na tila gumigising sa isang alaala na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Sino ka ba talaga? Bulong ni Adrian sa kanyang sarili. Tumayo si Adrian at lumingon sa kanyang assistant na mabilis na lumapit. Pagkatapos, muli siyang tumingin kay Mayumi na ngayon ay dahan-dahang inaalalayan si Lia na tumayo. Iwanan mo ang trabaho mo rito sa bodega. Utos ni Adrian. Hindi ito isang makiusap, kundi isang utos ng isang hari. Kinabahan si Mayumi. Sir, pasensya na po. Kailangan ko po ang trabahong ito. Kung dahil po sa abalang na idulot ko, hindi mo naintindihan. Putol ni Adrian sa kanya. Mula ngayon, hindi ka na trainee rito. Isasama mo kami sa bahay. Ikaw ang magiging private nanny ni Lia at babayaran kita ng triple sa sinasahod mo rito. Nabigla si Mayumi. Hindi niya alam kung ito ba ay isang biyaya o isang bagong pagsubok na puno ng panganib. Ngunit habang hawak-hawak ni Lia ang kanyang daliri, naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang koneksyon. Isang koneksyon na tila nagmumula sa kanyang dugo. Habang naglalakad sila palabas ng bodega, patungo sa nakaparadang luxury car ni Adrian, hindi napansin ni Mayumi ang isang itim na sasakyan na nakamasid mula sa malayo. Sa loob ng sasakyang yon, isang lalaki ang may hawak na litrato ni Mayumi. Isang litrato na may markang pula sa ibabaw ng kanyang mukha. Buhay siya. Bulong ng lalaki sa telepono. Ang anak ni Elena. Buhay ang tunay na tagapagmana ng mga salongga. Kailangan nating kumilos bago pa malaman ng matanda ang totoo. Hindi maalis ni Adrian ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng kanyang library. Sa ibaba, sa malawak na garden ng mansyon, nakikita niya si Mayumi at ang kanyang anak na si Lia. Para kay Adrian, isang himala ang nasasaksihan niya. Si Lia, na madalas ay ayaw magpahawak at laging nasa sariling mundo, ay mahinahong nakaupo sa damuhan habang tinuturuan ni Mayumi na gumawa ng crown na gawa sa mga bulaklak. May kung anong kurot sa puso ni Adrian. 5 taon na ang nakalipas simula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Ang mismong gabi kung kailan isinilang si Lia. Simula noon, ang buhay niya ay naging isang madilim na silid na puno ng obligasyon at lungkot. Ngunit ang babaeng ito, ang hamak na trainee mula sa bodega, paano nito nagawang buksan ang pintong matagal nang nakasara? Adrian, ano itong nabalitaan ko? Nagpasok ka ng isang pulubi sa loob ng pamamahay na ito? Hindi na kailangang lumingon ni Adrian para malaman kung sino ang pumasok. Ang matalas at mapagmataas na boses ni Doña Corazon, ang kanyang lola, ay sapat na para magpalamig sa hangin sa loob ng silid. Hindi siya pulubi, lola. Siya ang bagong nani ni Lia. Maikli at malamig na sagot ni Adrian.
Nani, sa dinami-rami ng mga professional childcare experts sa bansa, isang hamak na trabahador mula sa warehouse ang kinuha mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga salongga, ng mga business partners natin? Humarap si Adrian sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay matigas gaya ng bato. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Si Leah ang priority ko. At sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti ang anak ko dahil sa babaeng yan. Padabog na umalis ang matanda. Ngunit alam ni Adrian na hindi dito magtatapos ang panghihimasok nito. Pagkalipas ng ilang oras, habang papalubog na ang araw, nagpasya si Adrian na tingnan si Leah sa silid nito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mayumi na maingat na pinapalitan ng damit ng bata matapos itong maligo. Napatigil si Mayumi nang mapansin siya. Sir Adrian, pasensya na po. Katatapos lang po namin mag-half bath ni Leah. Ayos lang, sabi ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit. Biglang napatitig si Mayumi sa likod ng tainga ni Leah. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang suklay na hawak niya ay nahulog sa carpet. Mayumi, anong problema? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang itinaas ni Mayumi ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang isang maliit at mapulang marka sa likod ng tainga ng bata. Isang birthmark na hugis bituin. Ang markang ito? Bulong ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Birthmark yan ni Leah simula nung pinanganak siya. Bakit? Tanong ni Adrian, lalong nagtataka sa reaksyon ng babae. Napailing si Mayumi, pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Wala po, sir. May naalala lang po ako. Pasensya na po. Hindi naniwala si Adrian. Nakita niya ang matinding sakit at pangungulila sa mga mata ni Mayumi. Para itong isang ina na nakakita ng isang nawawalang bahagi ng kanyang sarili. Gusto pa sana niyang magtanong, pero tumakbo si Leah patungo sa kanya at niyakap ang kanyang binti. Isang bihirang pagkakataon na nagpakita ng lambing ang bata. Dada, Mayumi stay? Tanong ni Leah sa kanyang maliit na boses. Napatingin si Adrian kay Mayumi. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid, ang ganda ni Mayumi ay tila mas lalong naging totoo. Isang ganda na hindi nanggagaling sa mamahaling makeup, kundi sa isang busilak na puso. Yes, baby, she will stay, sagot ni Adrian, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok sa isang paraang hindi niya maipaliwanag. Nang gabing iyon, matapos makatulog ni Leah, lumabas si Mayumi para kumuha ng tubig sa kusina. Sa kanyang paglalakad sa hallway, napadaan siya sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Ito ang dating silid ni Sofia, ang yumaong asawa ni Adrian. Dala ng kuryosidad, dahan-dahang pumasok si Mayumi. Ang silid ay tila isang museum. Maayos, malinis, ngunit walang buhay. Sa ibabaw ng isang vanity mirror, may isang nakataob na frame ng larawan. Inabot ito ni Mayumi at itinuwid. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa larawan, nakasuot ang asawa ni Adrian ng isang napakagandang bestido. Ngunit hindi ang mukha nito ang nakakuha ng atensyon ni Mayumi. Ito ay ang kwintas na suot ng babae sa larawan. Isang gold locket na may nakaukit na pamilyar na disenyo. Iyon ang mismong kwintas na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Ang kwintas na kasama ng kanyang anak na nawala noong gabing naganap ang aksidente. Napahawak si Mayumi sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Paanong napunta ito sa kanya? Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Nakatayo sa pintuan si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pandidiri. Ngunit sa likod ng galit na yon, may nakitang takot si Mayumi sa mga mata ng matanda. Isang takot na tila may malaking itinatago. Hindi na mapakali si Mayumi.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng katotohanang pilit niyang hinahanap. Hindi sapat ang kwintas, hindi sapat ang hugis bituing marka sa likod ng tainga ni Leah. Kailangan niya ng katibayan na hindi kayang pabulaanan ng kahit na sino. Habang mahimbing na natutulog si Leah, dahan-dahang lumapit si Mayumi sa vanity table ng bata. Kinuha niya ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa bawat galaw niya, tila binabantayan siya ng sarili niyang konsensya. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay mas matimbang kaysa sa takot. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok mula sa suklay ni Leah. Pagkatapos, kumuha rin siya ng isang gamit ng cotton swab mula sa basurahan na alam niyang ginamit ng bata. "Patawarin mo ako, Leah," bulong niya sa dilim. Kailangan lang malaman ni Mama ang totoo. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon ng mga De Vera. Isang itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng pintuan at lumabas mula rito ang isang lalaking may awtoridad at talas ng tingin, si Victor Salonga. Nasa sala si Mayumi, kausap ang isa sa mga katulong. Nang pumasok si Victor kasama si Adrian, sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo ni Mayumi. Ang mukha ng lalaking ito, ang malamig na mga mata, pamilyar ito sa kanya. Biglang nanariwa sa isip ni Mayumi ang mga alaala ng gabing iyon. 5 taon na ang nakalilipas. Ang malakas na ulan, ang nakasisilaw na ilaw ng isang sasakyang bumangga sa kanila, ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, malamig na nakatingin habang siya ay humihingi ng saklolo para sa kanyang sanggol. Si Victor Salonga ay napatigil din. Ang kanyang baso ng tubig ay muntik nang mahulog. Titig na titig siya kay Mayumi, ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Sino ang babaeng ito, Adrian?" tanong ni Victor. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses na halatang nanginginig. "Siya si Mayumi, ang yaya ni Leah," sagot ni Adrian na napansin ang kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. "Mayumi?" ulit ni Victor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Napakalakas ng loob mong magpakita rito." "Bakit, sir, itandam? Bakit, sir? May problema ba?" Seryosong tanong ni Adrian. Tumayo siya sa pagitan ni Mayumi at Victor, isang tahimik na babala na hindi niya hahayaang saktan o bastusin ng kanyang empleyado. "Wala. Akala ko lang ay isa siya sa mga dati kong tauhan na nagkaroon ng atraso." Pagsisinungaling ni Victor, pero hindi maalis ang kanyang tingin sa mukha ni Mayumi. Sa isip ni Victor, tila nakakakita siya ng isang multo. Ang mukha ni Mayumi ay ang eksaktong mukha ni Elena, ang kanyang kapatid na matagal na niyang ipinaligpit para sa ambisyon ng kanilang pamilya. "Mayumi, dalhin mo muna si Leah sa garden," utos ni Adrian sa isang malambing na tono. Tumango si Mayumi at mabilis na umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Victor na tila ba ay balak siyang patayin sa pamamagitan lamang ng titig. Pagdating sa garden, napasandal si Mayumi sa isang puno. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Alam niya ngayon, alam niyang ang pamilya, Salonga ang may gawa ng lahat ng kanyang pagdurusa. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina at kung bakit nawala sa kanya ang kanyang anak. Isang linggo ang lumipas na puno ng kaba at panalangin. Habang naglilinis ng silid ni Leah, isang tawag ang natanggap ni Mayumi mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello? Ito ba si Miss Mayumi Santos?" "Opo, ako nga po." Mula ito sa St. Jude Diagnostic Center. "Handa na po ang resultang hinihiling ninyo. Maaari nyo na itong kunin sa aming main office." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mayumi. Nagdahilan siya kay Adrian na kailangan niyang umuwi sandali sa Laguna para sa isang emergency. Sa loob ng bus, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Pagdating sa laboratorio, iniabot sa kanya ang isang puting sobre.
Maingat niya itong binuksan sa loob ng isang cubicle sa banyo, malayo sa mga mata ng mga tao. Binasa niya ang bawat salita, bawat numero, hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata sa pinakailalim na bahagi ng dokumento. Probability of maternity, 99.9% conclusion. The tested female is the biological mother of the child. Napaupo si Mayumi sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ang sakit, ang pangungulila, at ang galit ay nagsama-sama sa isang malakas na hagulhol na pilit niyang pinatahimik sa pamamagitan ng pagtakip ng kamay sa kanyang bibig. Leah, ang anak ko. Buhay ang anak ko. Hikbi niya. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang malaking takot ang namuo. Paano niya sasabihin kay Adrian? Paano niya kukunin ang kanyang anak mula sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa nang hindi siya pinapapatay ng mga salongga? Paglabas niya ng laboratorio, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya. Sa loob nito, si Victor Salonga ay may hawak na baril. Habang kausap ang kanyang tauhan sa cellphone, huwag niyo siyang hahayaang makabalik sa mansyon ng mga De Vera. Tapusin niyo na ang hindi natin natapos, 5 taon na ang nakalilipas. Hindi mapakali si Adrian sa loob ng kanyang study room. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Bakit biglang umalis si Mayumi? Bakit tila may itinatago siya? Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng mansyon, mabilis siyang lumabas. Nakita niya si Mayumi, basa ng ulan, nanginginig, at mahigpit na may hawak na isang puting sobre. Ang kanyang mga mata ay mapupula, bakas ang matinding pag-iyak. "Saan ka galing?" tanong ni Adrian. Ang boses niya ay strikto pero may halong pag-aalala. "Sinabi mo sa Laguna ang punta mo, pero bakit parang galing ka sa isang digmaan?" Hindi sumagot si Mayumi. Pumasok siya sa study room at sinundan naman siya ni Adrian. Ipinatong ni Mayumi ang sobre sa mesa. "Basahin niyo po ito, Sir Adrian," mahinang sabi ni Mayumi. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kinuha ni Adrian ang papel habang binabasa niya ang mga salitang DNA test result at ang pangalan ni Mayumi at Leah. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Binasa niya ang resulta ng paulit-ulit. 99.9%. "Anong ibig sabihin nito, Mayumi?" tanong ni Adrian. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, kahit na gusto na niyang isigaw ang lahat ng kanyang kalituhan. "Paano? Paanong naging anak mo si Leah? Si Sofia ang nanganak sa kanya. Kasama ko siya sa ospital." "Nagsinungaling sila sa inyo, sir," sabi ni Mayumi. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. "Ang anak ko ay nawala noong gabing iyon, sa mismong ospital kung nasaan kayo. Akala ko patay na siya. Pero ngayon alam ko na, kinuha siya. Ninakaw siya sa akin para maging kapalit ng anak niyo na pumanaw rin noong gabing iyon." Napaurong si Adrian. Napahawak siya sa sandalan ng kanyang upuan. Ang buong buhay niya sa loob ng 5 taon ay tila isang malaking kasinungalingan. Si Sofia, ang asawang akala niya ay tapat, ay naging bahagi ng isang madilim na plano. Hindi ito totoo," bulong ni Adrian. "Sinusubukan mo lang akong lokohin para makuha ang pera ko. Di ba? Para makuha ang posisyon ko." "Wala akong pakialam sa pera niyo," sigaw ni Mayumi. Ito ang unang pagkakataon na itinaas niya ang kanyang boses kay Adrian. "Ang gusto ko lang ay ang anak ko. Isasama ko si Leah. Ngayon din." Lalabas na sana si Mayumi para pumunta sa silid ni Leah, pero mabilis siyang nahawakan ni Adrian sa braso. "Hindi mo siya pwedeng makuha," galit na sabi ni Adrian. "Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang kinilala niyang ama. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin." Nagsukatan sila ng tingin. Ang galit at sakit ay nagbabanggaan sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Leah. Yakap-yakap ang kanyang paboritong manika.
Nakatingin siya sa kanilang dalawa nang may halong takot at pagtataka. Dada, Mayumi, tawag ng bata. Binitawan ni Adrian ang braso ni Mayumi. Agad na lumuhod si Mayumi sa tapat ni Lia. Pilit na itinatago ang kanyang mga luha sa likod ng isang pilit na ngiti. Lia, baby, halika rito, tawag ni Mayumi. Lumapit ang bata kay Mayumi at sa unang pagkakataon, sa harap ni Adrian, dahan-dahang hinaplos ni Lia ang pisngi ni Mayumi. Mama, don't cry, bulong ni Lia. Parang sinaksak ang puso ni Adrian. Ang batang hirap makipag-usap sa ibang tao. Ang batang laging mailap. Ngayon ay tinatawag na Mama, ang isang babaeng ilang linggo pa lang niyang nakakasama. Ang koneksyong yon ay hindi kayang itanggi ng kahit anong dokumento. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng study room. Pumasok si Doña Corazon, kasama ang dalawang security guard. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot. Adrian! Anong kahibangan ito? Sigaw ni Doña Corazon. Nabalitaan ko ang tungkol sa papel na, yan, huwag kang maniniwala sa impostorang ito. Guards, ilabas ang babaeng yan sa mansyong ito. Ngayon din. Lalapit na sana ang mga guard kay Mayumi, pero mabilis na humarang si Adrian. Kinuha niya ang kamay ni Mayumi at mahigpit itong hinawakan. Walang lalapit sa kanya. Malakas na utos ni Adrian na yumanig sa buong silid. Napatigil ang lahat. Maging si Doña Corazon ay nagulat sa tapang ng kanyang apo. Adrian, ano bang ginagawa mo? Niloloko ka lang ng babaeng yan, sabi ni Doña Corazon. Humarap si Adrian sa kanyang lola. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi siya aalis dito at hindi niyo siya pwedeng saktan, sabi ni Adrian. Huminga siya ng malalim bago binitiwan ang mga salitang hindi inaasahan ng sinuman. Dahil mula sa araw na ito, si Mayumi ay hindi na isang yaya. Siya ang magiging asawa ko. Siya ang magiging bagong senyora ng pamilya de Vera. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Napatingin siya kay Adrian, hindi makapaniwala sa narinig. Alam niyang ginagawa lang ito ni Adrian para protektahan siya at si Lia. Pero ramdam niya ang bigat ng desisyong ito. Magsisisi ka, Adrian! Sigaw ni Doña Corazon bago lumabas ang silid. Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yan ang ating pangalan. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid. Dahan-dahang binitiwan ni Adrian ang kamay ni Mayumi pero hindi niya inalis ang tingin sa mga mata nito. Gagawin natin ito para kay Lia, bulong ni Adrian. Pero tandaan mo, Mayumi, sa oras na pumasok ka sa mundong ito bilang asawa ko, wala nang balikan. Handa ka na ba sa gulo na darating? Hindi sumagot si Mayumi, pero mahigpit niyang niyakap si Lia. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Hindi marangya ang aming kasal. Walang puting gown, walang mahabang entourage, at walang mga bisitang nakangiti habang naglalakad ako sa aisle. Sa loob ng isang maliit at lumang kapilya, sa gitna ng malakas na ulan, nangyari ang isang kasunduan na babago sa aking buhay habang buhay. Nakasuot lang ako ng isang simpleng puting bestido na binili ni Adrian sa isang butik nung umagang iyon. Nanginginig ang aking kamay habang hawak-hawak ko ang maliit na buke ng mga rosas. Sa tabi ko, nakatayo ang isang lalaking halos hindi ko pa lubos na kilala. Ngunit siya ang tanging kuta ko sa gitna ng nagngangalit na bagyo. I, Adrian de Vera, take you, Mayumi Santos, to be my wedded wife. Ang boses ni Adrian ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng sakripisyong ginagawa niya. Hindi ito kasal dahil sa pag-ibig, ito ay isang digmaan. I, Mayumi Santos, take you, Adrian de Vera. Halos pabulong ang aking sagot. Sa bawat salitang binibitawan ko, tila tinatali ko ang aking sarili sa isang mundong hindi ko kinabibilangan. Matapos ang seremonya,
Hinalikan ako ni Adrian sa noo. Isang halik na hindi naglalayab sa pagnanasa, kundi puno ng pangako ng proteksyon. Mula ngayon, walang sino mang makakaalis sa'yo kay Leah. Bulong niya sa akin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Pagbalik namin sa mansyon, sinalubong kami ng isang kaguluhan na hindi ko inaasahan. Ang malawak na gate ng mga De Vera ay pinaliligiran na ng mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumisilaw sa amin. Sir Adrian, totoo po ba na pinakasalan niyo ang inyong yaya? Miss Mayumi, totoo po ba ang balita na ginitgit niyo si Sir Adrian para makuha ang kanyang yaman? Is it true that you have a criminal record in Laguna? Napatakip ako sa aking mukha. Ang bawat tanong ay parang sampal sa aking pagkatao. Paano nila nalaman? Paano kumalat ang balita nang ganoon kabilis? Sa loob ng mansyon, nakita ko si Doña Corazon na may hawak na tablet. Ipinakita niya sa amin ang isang viral post sa social media. Isang litrato ko nung nagtatrabaho pa ako sa bodega. Marumi, pagod at pawisan. At sa tabi nito, ang headline na nakakasulasok, The Warehouse Cinderella, isang gold digger na ginamit ang batang may autismo para masilo ang isang CEO. Ayan ang dinala mo sa pamilyang ito, Adrian, sigaw ng kanyang lola. Ang stocks ng kumpanya ay bumabagsak. Ang mga partners natin sa Salonga Group ay nagbabanta ng umurong dahil sa iskandalong ito. Napaupo ako sa gilid ng kama sa aming silid. Ang aking luha ay hindi na tumitigil. Pakiramdam ko, ako ang sumisira sa buhay ni Adrian. Siya na tumulong sa akin, siya na nagligtas sa amin ni Leah. Ngayon ay siya ang nagdurusa dahil sa akin. Gabi na nang pumasok si Adrian sa silid. Bakas sa kanyang muka ang matinding pagod. Tinanggal niya ang kanyang tie at naupo sa tabi ko. Pasensya na, Adrian, hikbi ko. Dapat siguro umalis na lang ako. Sinisira ko ang lahat. Hinawakan ni Adrian ang aking baba at itinaas ang aking muka. Huwag mong sasabihin yan. Hindi mo kasalanan ang kasamaan ng ibang tao. Lalaban tayo, Mayumi. Magkasama tayo rito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Hindi ko alam kung pag-ibig na ba ito, pero alam ko na handa akong ibigay ang lahat para sa lalaking ito. Dahil sa pagod, hindi ko na malaya na nakatulog na ako. Ngunit nagising ako nang makarinig ako ng isang mahinang kaluskos sa may balkonahe. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit. Walang tao. Pero sa sahig ng balkonahe, may nakita akong isang brown envelope. Walang nakasulat na pangalan kung kanino ito galing. Dinala ko ito sa loob at maingat na binuksan. Sa loob ng envelope, may mga dokumentong luma na at kupas na ang tinta. May mga litrato rin ng isang sunog na sasakyan at isang autopsy report. Ngunit ang kumuha ng aking buong atensyon ay ang isang sulat kamay na dokumento na may lagda ng isang pamilyar na pangalan. Victor Salonga. Ito ay isang lihim na kasunduan para sa isang cleanup operation sa Laguna. 5 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim ng listahan ng mga target, malinaw na nakasulat ang pangalan ng aking ina, Elena Santos. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang pumatay sa nanay ko, ang kumuha sa anak ko, ay ang pamilyang kaalyado ngayon ng mga De Vera. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Leah. Ito ay tungkol sa isang malagim na krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Victor Salonga, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Nakatayo ako sa tapat ng malaking pintuan ng Grand Salonga Ballroom. Ang suot kong itim na gown ay tila isang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang mga taong sumira sa buhay ko. Sa loob, maririnig ang mahinang tugtog ng klasikal na musika at ang tawanan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ang anibersaryo ng Salonga Group, isang pagdiriwang na nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman.
Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang maliit na locket sa aking leeg, ang tanging alaala ng aking ina. Sigurado ka ba rito, Mayumi? Bulong ni Adrian sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay at ramdam ko ang init at suporta niya. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Kailangan, Adrian. Para sa nanay ko. Para kay Leah. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa pintuan. Pagpasok namin, tumigil ang usapan ng ilang mga bisita. Nakita ko ang gulat sa mga mata nila nang makita ang warehouse Cinderella na kasama ang pinakamamapangyarihang CEO ng De Vera Group. Ngunit hindi sila ang pakay ko. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na baso ng wine, si Don Lorenzo Salonga. Sa tabi niya ay si Victor, na parang isang haring kampante sa kanyang trono. Naglakad ako ng diretso patungo sa kanila. Bawat hakbang ko ay tila pagyanig ng lupa. Don Lorenzo, malakas kong tawag. Napatigil ang matanda. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay nang makita ang mukha ko. Sino ka? Tanong ni Don Lorenzo. Ang boses niya ay mahina na, ngunit bakas pa rin ang awtoridad. Mayumi, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Victor. Agad siyang lumapit at sinubukan akong itulak palayo. Guards, ilabas ang babaeng ito. Huwag mong hahawakan ang asawa ko, Victor, banta ni Adrian habang humaharang sa harap ko. Lumingon ako kay Don Lorenzo. Hindi niyo ba ako kilala, Don Lorenzo? O mas tamang itanong, hindi niyo ba kilala ang kwintas na suot ko? Inilabas ko ang locket mula sa loob ng aking gown. Nang makita ito ng matanda, tila nawalan siya ng kulay. Halos mabitawan niya ang kanyang baso. Iyan ang kwintas ni Elena. Bulong ni Don Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Saan mo nakuha yan? Galing ito sa nanay ko, Don Lorenzo, si Elena Santos. Ang anak niyo na pinalabas nung isa riyan na namatay na sa aksidente bago pa kayo magkita. Sabi ko habang itinuturo si Victor. Nagsisinungaling siya, Papa. Sigaw ni Victor. Isang impostora lang yan. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makuha ang pera natin. Kung impostora ako, Victor, bakit takot na takot ka? Kinuha ko ang mga dokumento mula sa aking bag at ibinalibag ito sa harap ni Don Lorenzo. Basahin niyo yan. Ang mga ulat ng cleanup operation na iniutos ng sarili mong anak. Ang ebidensya na siya ang nag-utos na banggain ang sasakyan namin para mamatay kami ng nanay ko. Binalot ng katahimikan ang buong ballroom. Binasa ni Don Lorenzo ang mga papel. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng panginginig ng buong katawan. Tumingin si Don Lorenzo kay Victor. Victor, totoo ba ito? Pinatay mo ang sarili mong kapatid? Papa, makinig ka sa akin. Totoo ba? Sigaw ng matanda na yumanig sa buong silid. Hindi nakasagot si Victor. Ang kanyang mukha ay naging hayop sa galit. Alam niyang talo na siya. Alam niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay guguho na sa isang saglit lang dahil sa akin. Oo, pinatay ko siya. Sigaw ni Victor, na ikinagulat ng lahat. Dahil siya ang paborito mo. Dahil sa kanya mo ibibigay ang lahat ng shares ng kumpanya. Hindi ko hahayaang mawala sa akin ang lahat dahil lang sa isang babaeng taga-probinsya. Lalapit sana ang mga pulis na tinawag ni Adrian, pero biglang bumunot ng baril si Victor mula sa kanyang likuran. Itinutok niya ang baril ng diretso sa aking noo. Kung mamamatay ako, isasama kita, sigaw ni Victor. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Napapikit ako. Handa na akong tanggapin ang lahat. Pero bago pa man pumutok ang baril, isang katawan ang humarang sa harap ko. Huwag! Sigaw ni Don Lorenzo. Tumayo ang matanda sa pagitan namin ni Victor. Tumingin siya sa kanyang anak ng may matinding pait. Iputok mo, Victor. Patayin mo ang sarili mong ama. Dahil mula sa sandaling ito, wala ka ng tatay. Wala ka ng pangalan. Binabawi ko ang lahat ng sayo.
Ikaw ay hindi na isang salongga. Nanginginig ang kamay ni Victor. Ang baril ay tila naging napakabigat para sa kanya. Sa huli, binitiwan niya ito at napaluhod sa sahig habang humahagulgol. Dahan-dahang humarap sa akin si Don Lorenzo. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay magaspang at malamig. Patawarin mo ako, apo. Hikbi ng matanda. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Niyakap ko si Don Lorenzo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ko ang katarungan. Pero sa gitna ng aming pagyayakapan, may isang bagay na bumulong sa isip ko. Nasaan si Leah? Bakit wala pa rin ang balita mula sa mansyon? Biglang nagring ang cellphone ni Adrian. Pagkasagot niya, nakita ko ang matinding takot sa kanyang mukha. Ano? Nawawala si Leah? Parang gumuho ang mundo ko sa apat na salitang narinig ko mula sa kabilang linya. Sir, nawawala si Leah. Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ng security head ng mansyon. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ng anak ko, ang kanyang takot, ang kanyang kalituhan. Sa kondisyon ni Leah, ang mahiwalay sa amin ay isang malaking parusa. Napatingin ako kay Victor na kasalukuyan ng pinupusasan ng mga pulis. Sa halip na matakot, isang nakapanindig balahibong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tagumpay. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Iyaw ni Victor habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong wala kayong matitirang kahit ano. Hinding-hindi niyo na makikita ang batang iyon. Agad akong sumugod at kinwelyuhan si Victor. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Leah? Adrian, tama na. Pigil sa akin ni Mayumi. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel, ngunit nakita ko ang bagsik sa kanyang mga mata. Victor, sabihin mo sa amin, nasaan ang anak ko? Hindi sumasagot si Victor. Tawa lang siya ng tawa, hanggang sa tuluyan siyang mailabas ng mga pulis. Pero bago siya makalayo, isang text message siyang dumating sa cellphone ni Mayumi. Isang litrato. Si Leah, nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim at pamilyar na lugar, isang bodega. Sa Laguna, bulong ni Mayumi. Doon sa lumang warehouse ng mga salongga kung saan nangyari ang aksidente noon. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa tabi ko, tahimik na nagdarasal si Mayumi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Adrian, bilisan mo. Parang awa mo na. Pagsusuma mo niya. Nang makarating kami sa lumang bodega, sinalubong kami ng isang nakapapangilabot na tanawin. Ang usok ay nagsisimula nang lumabas mula sa mga bintana. Sinilaban ng mga tauhan ni Victor ang lugar. Leah, sigaw ko habang pababa ng sasakyan. Hindi ko na hinintay ang mga bumbero. Kumuha ako ng isang pirasong tela, binasa ito ng tubig, at tinalian ang aking ilong at bibig. Adrian, huwag! Mapapahamak ka! Sigaw ni Mayumi habang sinusubukan akong pigilan. Kailangan ko siyang iligtas, Mayumi. Anak ko siya. Pumasok ako sa loob ng naglalagablab na bodega. Ang init ay tila nanununo ng balat. Ang bawat paghinga ko ay puno ng uling at usok. Narinig ko ang isang mahinang iyak mula sa dulo ng gusali. Leah! Nandito si Dada! Nakita ko siya. Nakatali siya sa isang poste, napapalibutan ng mga nagbabagang kahoy. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at halos hindi na siya makahinga dahil sa usok. Dada, mahina niyang tawag. Mabilis kong kinalagan ang mga tali. Binuhat ko si Leah ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Sa sandaling iyon, wala akong pakialam kung mamatay man ako. Basta mailigtas ko lang ang batang ito na itinuring kong tunay na anak. Isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa likuran namin.
Tumakbo ako ng buong lakas, pilit na iniiwasan ang mga apoy na tila humahabol sa amin. Nang makalabas kami sa pinto, bumagsak ako sa damuhan. Yakap-yakap pa rin si Lia. Ang hangin ay tila isang biyaya sa aking mga baga. Agad na lumapit si Mayumi at kinuha si Lia mula sa akin. Lia, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Umiiyak na niyakap ni Mayumi ang anak. Habang pinapanood ko silang dalawa, naramdaman ko ang isang matinding ginhawa. Kahit hindi kami magkadugo ni Lia, alam ko sa puso ko na siya ang buhay ko. Tumayo ako para lapitan sila, pero bago ko pa mahawakan ang balikat ni Mayumi, bigla siyang natumba. Mayumi! Sigaw ko habang mabilis siyang sinasalo. Namumutla ang kanyang muka at wala siyang malay. Sa gitna ng kaguluhan, ng sirena ng mga bumbero at ng iyak ni Lia, binuhat ko ang aking asawa patungo sa ambulansya. Mayumi, gumising ka. Huwag mo kaming iwan. Sa loob ng ambulansya, habang hawak-hawak ko ang kamay ni Mayumi at ang kamay ni Lia, naramdaman ko ang isang kakaibang takot. Nakaligtas na kami sa apoy. Nakamit na namin ang katarungan. Pero bakit tila may panibagong pagsubok na naman kaming kailangang harapin? Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Mayumi sa emergency room. Naiwan akong mag-isa sa hallway, yakap ang natutulog ng si Lia. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Doc, kumusta ang asawa ko? Okay lang ba siya? Tanong ko. Tumingin ang doktor sa akin at bahagyang ngumiti. Ligtas na siya, Sir Adrian. Nahimatay siya dahil sa tindi ng stress at pagod. Pero kailangan niyang mag-ingat mula ngayon. Bakit po? May sakit ba siya? Wala siyang sakit, sir. Kailangan niyang mag-ingat dahil dalawa na sila. Congratulations, Sir Adrian. Your wife is 6 weeks pregnant. Napatigil ako. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Sa gitna ng abo at pighati, isang bagong buhay ang sumisibol. Isang bagong simula. Isang buwan na ang nakalilipas mula noong gabing tila impyerno ang paligid. Ngunit sa bawat paggising ko sa umaga, tila isang panaginip pa rin ang lahat. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng aming silid sa mansyon. Hindi na ako ang babaeng may maruming kamay mula sa bodega. Ang suot ko ngayon ay isang marangal na bestido at sa aking leeg ay nagniningning ang kwintas ni Elena, ang aking ina. Hinaplos ko ang aking tiyan. Maliit pa ito, hindi pa halata, ngunit ramdam ko ang bawat tibok ng puso ng munting buhay sa loob ko. Isang biyaya sa gitna ng lahat ng pait. Ang ganda mo, Senyora Mayumi. Lumingon ako at nakita ko si Adrian na nakasandal sa pinto. May dalang isang baso ng gatas. Ngumiti siya sa akin, isang nangiting hindi ko akalaing makikita ko sa mailap na CEO noon. Nilapitan niya ako at naramdaman ko ang init ng kanyang mga bisig sa aking baywang. Salamat, Adrian. Pero kahit anong mangyari, ako pa rin si Mayumi na nakilala mo sa bodega. Biro ko sa kanya. At iyon ang babaeng pinakamamahal ko. Bulong niya bago ako hinalikan ng marahan sa pisngi. Ngayong araw ang formal na pagkilala sa akin bilang tagapagmana ng mga salonga. Sa malawak na garden ng mansyon, naroon si Don Lorenzo. Mukhang matanda na talaga siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan. Wala na ang puot, wala na ang lihim. Lumapit kami sa kanya. Karga-karga ni Adrian si Lia na ngayon ay masigla na at hindi na ganoon kailap sa maraming tao. Apo, tawag ni Don Lorenzo sa akin. Iniabot niya ang isang dokumento, ang legal na pagkilala sa aking pagkatao at ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Elena sa aking pangalan. Hindi mababayaran ng kahit anong yaman ang 5 taon na nawala sa atin. Pero sana, hayaan mong simulan ko ang pagbawi sa iyo at sa iyong anak. Kinuha ko ang kanyang kamay at idinampi sa aking noo. Sapat na po sa akin na alam ko ang totoo, Lolo. Salamat po sa pagpili sa tama.
Maging si Doña Corazon ay nandoon din. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Alam kong mahirap para sa kanya ang tanggapin na ang babaeng hinamak niya ay ang mismong tagapagmana ng kanilang pinakamalakas na kaalyado. Ngunit para kay Leah, nagpakumbaba siya. Mayumi, tawag niya sa mahinang boses. Patawarin mo ako sa lahat ng maling paratang at sakit na ibinigay ko sa iyo. Tumango ako. Para sa pamilya, Doña Corazon. Para kay Leah. Naglakad kaming tatlo ni na Adrian at Leah patungo sa gitna ng garden. Ang sikat ng araw ay tila isang basbas sa aming bagong simula. Inilapag ni Adrian si Leah sa damuhan at ang bata ay nagsimulang maglaro sa tabi ng mga bulaklak. Mama, look! Tawag ni Leah habang itinuturo ang isang paru-paro. Napalingon kami ni Adrian sa isa't isa. Ang makarinig kay Leah na nagsasalita ng kusa nang walang takot ay ang pinakamalaking himala sa aming lahat. Lumapit si Leah sa akin at hinaplos ang aking tiyan. Baby? Tanong niya nang may kuryosidad. Yes, Leah. Magkakaroon ka na ng kalaro. Magiging ate ka na. Sagot ni Adrian habang inaalalayan kami pareho. Naupo kami sa ilalim ng isang malaking puno, pinapanood ang payapang paligid. Ang kwentong nagsimula sa luha at dumi ng bodega ay nagtatapos ngayon sa ilalim ng init ng pagmamahal. Natutunan ko na ang dugo ay hindi kailanman magsisinungaling. Maaring itago ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Maaring ibaon ang hustisya sa ilalim ng kapangyarihan at yaman. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina at ang katapatan ng isang puso ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi man tuluyang mabura. Nagsisilbi naman itong paalala na ang bawat unos ay may katapat na bahaghari. Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni Adrian habang ang kamay ko ay nasa kamay ni Leah. Sa wakas, ang aming pamilya ay buo na. Wala nang kailangang itago. Wala nang kailangang ikatakot. Dahil sa dulo ng lahat, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin at ang tunay na pag-ibig ang magpapahilom sa bawat sugat ng ating kaluluwa. At dito na nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay ni na Mayumi at Adrian. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pananatili at pagsama sa bawat kabanata ng kwentong ito hanggang sa huling sandali. Ang pagsulat sa naging lakbay ni Mayumi ay hindi naging madali para sa akin. Kasabay ninyo, naramdaman ko rin ang hapdi ng kanyang bawat luha. Bilang isang ina, ang bigat ng kanyang mga pasanin sa bodega at ang tapang na kailangan niyang hugutin mula sa kanyang puso upang harapin ang mga dambuhalang sumubok sa kanyang pagkatao. Sa bawat salitang aking isinulat, tila ba kasama ko kayong nakikinig, nagagalit sa kawalan ng katarungan, at kinikilig sa bawat matamis na sulyap ni na Adrian at Mayumi. Nawa ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang mahalagang aral sa inyong mga puso. Isang paalala na kahit gaano pa kadilim at kalalim ang lihim ng nakaraan, ang katotohanan ay lagit-laging makakahanap ng daan tungo sa liwanag. Na ang tunay na pagmamahal, kapag hinaluan ng pagpapatawad at katapatan, ay may kapangyarihang maghilom sa pinakamalalalim na sugat ng ating pamilya at kaluluwa. Isang malaking karangalan para sa akin ang maibahagi ang kwentong ito sa inyo. Ang inyong pakikinig at pagsuporta ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang patuloy na humabi ng mga kwentong magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating lahat. Bago po tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na ating minahal, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumago sa inyong puso? Ano ang inyong naramdaman sa naging pagtatapos ni na Mayumi at Adrian? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga comment dahil bawat isa sa inyo ay bahagi na ng aming munting komunidad. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwento ng pag-ibig,
katotohanan, at bagong simula. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal.